Sa tagal-taghalo ng henerasyon, ilang henerasyon po ang nagdaan. Pero kita Tatay Digong ho, ang nagbigay ng period sa panggugulo, sa giyara, ang nangyayari sa Mindanao. Tayo po yung magpasalamat dahil kay Tatay Digong ho, nahinto po ang panggugulo sa Mindanao. Pero po akong trivia sa inyo, bago ho nabuo ang BARMM, isa pong senador na isang anak ni Apolacay sa pangalang Bongbong Bangang Marcos. Ipapaalala ko sa inyo, isa po siya sa mga senador ang umahad lang sa organic law, thus creating BARMM. For your information, si Bangag ang umahad lang sa panahon na yon. Dahil ang gusto ni Bangag, magkagulo ang Mindanao. Dahil alam ni Bangag ang resources ng Mindanao na kaya niya palamunin ang buong archipelago ng ating bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa dulo ng Hulo-Sulo ay kayang palamunin ng buong Mindanao region. Ganyan ho tayo minahal ni Tatay Digong. Hindi lang ho siya namili kung ano pong religion na meron kayo. Hindi rin kami tinignan ni Tatay Digong kung sino kami. Marami ho nagsabi, isa po nagsalita sa panahon ng pagbuo ng organic law, Chis Escudero. We were being questioned by Chis Escudero. Chis Escudero, you told us that we are dumb. Sinabi niyo kami mga bobo kami. We cannot self-govern. But you are wrong. Here you are, you don't know the meaning of Fort Reed. Bobo! Hindi mo alam ibig sabihin Fort Reed. Alam mo ba ibig sabihin Fort Reed? Hindi mo napaliwanag yung tama sa media eh. O sino ang bobo mo? Inahabol kita nito! Harap-harap, magdebate tayo! Para patunayan ko sa iyo kung sinong bobo, si Escudero. Tandaan mo natin, ang mga nakaupo ngayon, ang sila ang umadlang sa pagbuo ng organic law. Ito po yung dahilan kung bakit po ako umaakyat. Na para makapagsalita ho, para ma-remind ko po ang mga kapwa kong mga Muslim na nalilihis ng landas, na akala nila ang ayuda ay galing sa risky blessings ng Allah Almighty. But they were wrong. They were wrong! Because ayuda is a means for their corruption. We are having this predatory government. Ang predatory government ay binubuhay tayo sa ayuda para maging kampante tayo, para maging palamunin tayo ng gobyerno, thus making themselves rich and thus making themselves richer and thus making themselves richest. Motherfucker! Pamilyo ang galit ng mga Mindanaoan, pamilyo ang galit ng mga Muslim, pamilyo galit ng isang Maranao. Ang tatay ko po, kasama ng aking pinsan na si Secretary Abdullah Mabaw. Ang una pong shortly na Secretary ng Department for Migrant Worker. Pinabaw ni Tatay Digong ang problema sa Kuwait. Pinabaw ang problema sa Middle East. Ilang Pinay po ang ginaasa, sinunog, binaboy ng mga Arabo. Sino po ang nagpunta? Sino po ang nakipag-usap? Ang lumalabas after their negotiation, ang Kuwait po ay nananig liluhod. Ibalik niyo po ang mga Pilipina. Kailangan po namin sila sa aming ekonomiya. Only Duterte was able to do that. And
far can beat him. Tandaan niyo po yan. Maraming po salamat. Magandang gabi po uli. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama ko po si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List. Alam niyo, masabi ko sa inyo, ang totoo, kami po ni Congresswoman Cardema ay inaanak ni Pangulong Marcos. Inaanak rin kami ni Speaker Romualdez. Kung meron kaming hihinging pondo, siguro naman makakahingi kami dahil kami po ay inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Romualdez. Pero nung inaway nila si Vice President Sara Duterte, hindi kami nagdalawang isip kung saan kami sasama. Kinalimutan namin yung pondo sa Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List, kaisa-isang tinanggalan ng pondo ng Marcos Administration sa Kongreso. Baka hindi nyo alam, ang inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, dorogista at kurakot sa gobyerno. Baka hindi alam ng ating mga kasamahan sa PNP, ang inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang nagbabalik ng anti-CPP-NPA bill sa Kongreso panlaban ng mga pulis at sundalo sa mga teroristang NPA. Baka hindi alam ng ating mga tropa ng gobyerno na ang tinutulungan ng Duterte Youth Party List ay ang ating mga pulis, sundalo, inyong mga dependents at ating mga veterano. Pero anong ginawa ng krame sa amin ni Congresswoman Cardema? Kung sino pa ang kaisa-isang kongresista na nakikipaglaban sa NPA at nagtatanggol sa mga pulis at sundalo sa Kongreso, kami pa ni Congresswoman Cardema ang tinanggalan ng security ng PNP. Yung mga politiko sa Kongreso nang kaaway lang, kapwa nila politiko sa probinsya, yun pa ang may security. Kami na ang kalaban namin NPA at pinagtatanggol ang PNP at AFP, kami pa ang tinanggalan ng PNP ng isang security. Isipin ninyo yung panggigipit na ginagawa sa amin sa Kongreso. At kami lang po ang tinanggalan ng budget. Pero masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, kahit walang billboard, kahit walang radio ad, kahit walang TV ad, kahit tinanggalan ng budget sa Kongreso, ang Duterte Youth Party List nyo ang pinakanangunguna ngayon sa buong bansa dahil ito ay patotoo na ang mga Pilipino ay puro Duterte supporters. Kaya masabi natin, ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa Pangulong Duterte. Sinasabi ko kay Congresswoman Cardema, sabi niya sa akin, sa Kongreso wala na tayong pondo. Sa Kongreso tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom. Sa Kongreso, isa kami doon sa hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Kongreso, kami pa tinanggalan ng security ng PNP. Kami na lang lumalaban sa NPA sa Kongreso. Pero alam nyo, ang ikinakasaya namin, kahit wala kaming security, kahit wala kaming pondo, kahit wala kaming pera, ang isa lang ikinakasaya namin, nandiyan si Tatay Digong na pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayong gabi, tatangkain pantanggalin sa atin si Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo aalis dito hanggat hindi lumalabas si Pangulong Duterte dyan at isinasauli sa atin ngayong gabi. Masabi ko sa ating mga kababayan dito at sa mga nakikinig sa TV at sa social media at sa ating mga kasamaang pulis dito, yung sinasabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, General Magalong, totoo yun. Pag ikaw ay kongresista at umattend ka sa rally ni Speaker Romualdez, bibigyan ka ng 777 or 21 million na pondo kada attend mo. Ang may pagmamalaki namin sa Duterte Youth Party List, 30 times kaming inimbitahan sa event na yon noong 2024. Kahit isang beses, kahit isang punta for 21 million. Ang inyong Duterte Youth Party List lang ang hindi tumanggap kahit piso. Ganun ang pananindigan namin dahil kami ay naniniwala sa tunay na pagbabago na dala ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ang aming pag-asa, yun lang ang aming tinitingala. Si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Anong gagawin ng mga kongresista 240
sa huling araw ng Kongreso, magpipirmahan sila para tanggalin si Vice President Sara Duterte. Saan kayo nakakita na kinasuhan ka? Hindi man lang binasa yung kaso, hindi man lang humarap yung nagkakaso, hindi man lang nag-hearing ng kaso, nag-akusa agad at pumirma yung 240 na impeach agad si Sara Duterte. Kaya ang panawagan ng Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na yan na nag-traitor kay Sara Duterte at tayong 32 million na mga Duterte supporters, ikakampanya natin sa buong Pilipinas na wag iboto yung 240 na kongresista na yan. Lahat ng kalaban nila na sa tingin natin mukhang maayos, kahit independent pa yan, kahit walang pera yung kalaban nila, yun ang susuportahan ng mga Duterte supporters para lang matanggal yung 240 na kongresista na yan na pumirma laban kay Sara Duterte. At ang pinakamalaking betrayal ay ngayong gabi, kung saan pagka-uwi ng Pangulong Duterte sa ating bansa para makaharap tayong mga Pilipino ay tatangkain pang ibigay sa mga dayuhan ang ating pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Ang Supreme Court nabalitaan na kaninang hapon na mag-i-issue sila ng TRO, lalo pang binilisan ang pag-aayos ng eroplano na magtatanggal kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Isang masabi ko sa inyo, napakaraming kurakot sa ating bansa. Napakaraming kurakot na gusto makatakas sa ating bansa. Kaya lang hino-hold departure order ng gobyerno para hindi makatakas yung mga kurakot. Saan kayo nakakita na yung tao na ayaw umalis sa bansa, gusto makasama tayong mga mamamayang Pilipino, yung pangsapilitang itatanggalin sa Republika ng Pilipinas ngayong gabi? Kaya hindi nating hahayaan mangyari yan. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi lumalabas si Pangulong Duterte dyan at isinasauli sa sambayan ng Pilipino. Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uwian! Ito lang po. Wag na po tayo umuwi. Nakikiusap kami sa Malacanang. Di ka namin binabastos. Kung mayroon man ng babastos sa inyo, kayo po mismo ang gumawa na bastusin kayo na mamamayang Pilipino. Di ba po? Ngayon po, bakit niyo po kinuha ang aming kaisa-isang Duterte ng Davao na inayos ang Luzon para sa mga taga nandito? Bakit? Di kami aalis hanggat hindi niyo po minapababa si Tatay Digong. Baba na po sa eroplano. Tandaan niyo, kung mayroon po mangyari kay Rodrigo Roa Duterte, alam niyo ba po kung sino-sino ang pwede magkakaisa dito? Nakahanda na po lahat. Nakikita nyo na kami-kami lang dito. Lahat po, Cubano, Bonifacio, Aranita, lahat ng ITSA. Pinaghahanda na po yan para sa Duterte. Please lang po, wag nyo na po gawin yan. Bumawi na po kayo sa mga Duterte. Ibabaan nyo na po. Sige po. Ipapaalala ko sa iyo, Bangag, ang Malacanang, tandaan nyo ha, mga kaibigan ko, ang Malacanang, ilan po ba kami mga Muslim sa Malacanang na nakalibot? Ilan po kami? Ang Quiapo, punong-puno ng mga Muslim. Punong-puno ng mga Muslim ang mga Quiapo. Kapitbahay lang kami ng Quiapo. Kapitbahay lang namin ng Malacanang. Anytime we can invade Malacanang. Anytime! MILF! MNLF! Remember guys, wait. Sagsalita sa media ang MILF at MNLF, and they promise once they get Tatay Digong by force as well, they will give it to Bangag. He will die in front of us, Bangag. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Allahu Akbar! Dami na na tao. Dami na na tao, mga kababayan. Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! Pagmasdan mo ang sambayanang Pilipino! Pagmasdan mo, Bongbong Marcos, ang pamilyang Pilipino! Narito! Patuloy na nananawagan upang ikaw ay bumaba sa pwesto. Tatay Digong, Tatay, sakali bang naririnig mo kami? Narito ang mga anak mo. Patuloy na nasa likod mo. Patuloy kaming magbabantay upang ikaw ay isauli sa sambayanang Pilipino. Tatay, pakatatag ka sapagkat minamahal ka ng pamilyang Pilipino. Papayag ba tayo na basta-basta na lamang nilang aagawin sa atin ang ating minamahal na Pangulo? Papayag ka ba na basta-basta na lamang nilang ibibigay sa pandaga ang ating Pangulong Duterte? Kung ganon, ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Kinakailangan tayo ay magsama-sama, magkaisa, nang sa ganon ang ating mahal na Pangulong Duterte ay ibalik sa pamilyang Pilipino. Tama ba yan? Tama ba yan? Hindi lang dapat tayo puro salita. Kinakailangan gumawa tayo ng nararapat na aksyon. At ito ay ang pagkakaisa, pagsama-sama ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.